medyo malaking pondo po. 22 billion pesos po ang nakitaan ninyo na binibigay po sa CWS party list na sa pangunguna ni Congressman Edwin Guardiola. Pre-ordering over 22 billion worth of projects. How is this pre-ordering made? Paano ba yan? Parang sa fast food ba yan? Ino-order mo muna. Ano yung nakita ninyong naging modus para po dito sa 22 billions po na project? Unang-una po, publicly available naman ang listahan ng mga awarded projects ng DPWH. Okay. And Congressman Edwin Gardiola's companies or those under the names of his family have secured over 42 billion pesos in DPWH contracts. Okay. Yung point ko lang ay bago pa may approval ng budget ng DPWH, may listahan na pala ang DPWH ng mga proponent at ang mga proponent na ito ay konektado sa mga winning bidders. Kaya ako po ay nakakuha ng listahan mula sa opisina ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024. Sa mga proyekto na nabid out pa sa 2025. At sa listahan nito, magkasama-sama ang mahigit 20 billion pesos in contracts sa iba't ibang mga probinsya at ito po ay na-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Guardiola. Total projects that estimated na napanalo ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Guardiola ay siguro mahigit 100 billion pesos. Wow! Kung isang hindi nakapangalan sa kanya. Pero kahit na siya ang isa sa mga pinakamalaking buyer and proponents ng mga projects sa DPWH, hindi pa sinasama siya sa mga ibang investigasyon so far. Yeah. Pero po sa mga media coverage tungkol sa kanya in the last few days, ako po ay nakakuha na rin po ng sulat mula sa Ombudsman asking for more information at nakikipag-ugnayan po sa ICI. How does he corner 100 billion Paano pesos binibili? worth? Paano binibili po yun, Kong Leviste? Paano Well, yun nakukorner ganyan siyempre kalaki? na may bidding sa DPWH kaya hindi mo kayang bilhin ang pagkapanalo sa mga bidding. Pero pinipili yung mga district engineering offices kung saan may connection ang mga proponent sa mga gagawa ng bidding at ito po ay syempre may basbas ng mga nasa taas ng mga district engineering officials. Si Congressman Guardiola po ay matagal ng kontratista sa DPWH at si Secretary Manny Bonoan ay sabi niya kanyang ninong. At ito po ay aking point dahil hindi lang galing sa Kongreso ang mga budget insertions. Si Congressman Guardiola kasi ay nakakakuha ng mga proyektong ito na hindi nagmula sa insertion ng Congress nang pa sa National Expenditure Program ng DPWH. So mas sa matindi NEP siya. pa lang, no, nakakalagay na po siya. Yun pong sinasabi nyo. So he doesn't need these insertions, yung sa BICAM. Doon pa lang sa NEP, I guess, Pinasok ng DPWH. ng DPWH with him in mind. Is that correct for us to assume, Kong Leviste? The fact that the projects originated from the NEP is already publicly verifiable. What I just added is the list from the Office of Yusek Cabral that is 1 year before the bidding, naka-group together na ang mga kontrata na 1 year later na panalo ng mga kumpanya konektado kay Congressman Guardiola. Nakalista Oo. na. How many companies are connected to Congressman Guardiola? Kasi in another newscast, I saw that parang directly affiliated sa kanya, parang 6 Yung mga in-laws, yung asawa niya, yung anak niya, parang ganon. Pero aside from those 6 companies, meron pa bang outside na ginagamit niya, pero indirectly siya po ang nakikinabang rin? Kasi ang laki nito 100 billion, 22 billion. So you can imagine, multiple projects po ito. Gaano karami rin pong korporasyon po ang ginagamit po ni Congressman Guardiola? Maganda po ang research nyo na may ilang mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang pamilya. Aming count po ay 42 billion ang mga kontrata nila. At sa aking distrito, meron pong 6 na proyekto si Congressman Guardiola. 2 sa isang kumpanya na sa kanyang pamilya, S-Ang Construction sa Calatagan may road projects. At 4
ay sa Redicon Trading, isang kumpanya na hindi po nakapangalan sa kanya, pero kung kanya, dahil kinausap niya ako para aprubahan ng lokal na pamahalaan ang asphalt specifications ng road na ito. Oh. At ang lumalabas po ay, sabihin natin 2/3 ng mga kontrata niya ay hindi nakapangalan sa kanya. Kaya sabi ko na mahigit 100 billion ang total siguro na na-implement ng mga kontrata niya. Pero hindi natin alam lahat ng mga kumpanyang ginagamit niya kasi syempre kaya nga po ginagamit ang mga pangalan ng ibang kumpanya para hindi masyadong halata na Yes. napakarami mga nakuhang mga proyekto. Oo. Pero ang iilan lang sa mga kumpanya na madalas niyang ginagamit, madalas kasi may joint venture sila. Oo. Oo. Meron yung Guardiola Company, meron ka joint venture. Sila din yung mga may ebidensya na may connection sa kanya. Si Redicon Trading ay isa sa Batangas, meron din ibang mga project sa hometown niya, sa Mataas na Kahoy, na ginagawa ng City Leoncio, na sabi ng former mayor ng Mataas na Kahoy ay kay Congressman Guardiola. Kaya if we start with that, we can already see there's already maybe A pattern. 100 billion plus pesos projects. Wow. Pero yung hindi sila ang nag-implement, pero binili niya tapos binenta niya, yun po ay mahirap pang maitukoy kung hindi natin makuha yung mga internal files